Welcome to Teacher Lumaban, a learning channel dedicated to helping students understand important lessons through simple explanations, practical examples, guided activities, and easy-to-follow discussions. In this lesson, we explore organization and management, beginning with the basic functions of management and managerial skills, then moving toward business environment analysis, planning, organizational design, staffing, leadership, communication, motivation, and management control. We will also learn about responsible business management, business ethics, social responsibility, stakeholders, MSMEs, BMBEs, and the Sustainable Development Goals, SDGs. Special attention is given to how businesses can balance people, planet, and profit while remaining sustainable and responsible. At Teacher Lumaban, our goal is simple: learn the concept, understand the example, apply what you learn. Whether you are a senior high school learner preparing for an assessment, reviewing for an examination, or simply trying to understand how businesses and organizations work, this channel is here to make learning clearer, simpler, and more meaningful. What you can learn from this lesson: functions of management, scientific management theory, managerial skills, SWOT and PESTEL analysis, planning and strategic planning, organizational design, staffing and compensation, leadership and communication, motivation and management control, financial statements, BMBE and MSME, responsible business management, business ethics, social responsibility, stakeholder management, sustainable development goals, triple bottom line, people, planet, and profit. Welcome to Teacher Lumaban, where every lesson is a step toward better understanding, better decisions, and better learning. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Ang management ay proseso ng pag-aayos at pamamahala ng isang organization o business upang makamit ang mga layunin nito. Isipin natin ang isang maliit na restaurant. Planning: nagpaplano ang owner kung ilang pagkain ang kailangang ihanda at magkano ang target na kita. Organizing: inaayos kung sino ang magluluto, sino ang cashier, at sino ang magsaserve sa customers. Staffing: naghahanap, pumipili, at nagsasanay ng mga empleyado. Leading: ginagabayan at mino-motivate ng manager ang mga empleyado. Controlling: sinusuri kung maayos ba ang trabaho at inaayos ang mga problema. Madaling tandaan. Planning, organizing, staffing, leading, controlling. Parang ganito: magplano, magayos, maghanap ng tao, gumabay, mag-check. Ang scientific management theory ay nakatuon sa paghahanap ng mas mahusay at mas mabilis na paraan ng pagtatrabaho. Ang pangunahing layunin ay, paano natin magagawa ang trabaho ng mas mabilis, mas maayos, at mas kaunting nasasayang na oras at resources. Kabilang dito ang efficiency, time study, productivity, improving work methods, finding better ways to perform tasks. Halimbawa, may isang worker na gumagawa ng isang produkto sa loob ng 10 minuto. Pinag-aralan ng manager ang proseso. Napansin niya na may ilang hakbang na maaaring baguhin upang maging 7 minuto na lamang ang paggawa. Ibig sabihin, napabuti ang efficiency. Tandaan, scientific management katumbas hanapin ng mas mahusay na paraan ng paggawa. Dapat makita ng manager ang big picture. Halimbawa, kung dumami ang customers, kailangang isipin ng manager, kaya ba ng production? May sapat bang workers? May sapat bang budget? Ibig sabihin, naiintindihan niya kung paano konektado ang iba't ibang bahagi ng business. 2. Human skill katumbas people. Ito ay kakayahang makipag-usap, makipagtulungan, makisama, bumuo ng magandang relasyon. Halimbawa, kung may problema ang 2 employees, dapat marunong makinig at makipag-usap ang manager upang maresolba ang problema. 3. Technical skill katumbas tasks. Ito ay kakayahang gumawa o umunawa ng specific job tasks, procedures, methods, techniques. Halimbawa, ang manager ng computer shop ay dapat may sapat na kaalaman tungkol sa computer operations. Madaling tandaan. Conceptual katumbas ideas, human katumbas people, technical katumbas tasks. SWOT at PESTEL. Ang business ay hindi nabubuhay ng mag-isa. Maraming bagay sa loob at labas ng business ang maaaring makaapekto rito. 2 tools ang ginagamit: SWOT analysis at PESTEL analysis. SWOT, S strengths. Ito ang mga bagay na magaling o malakas ang business. Halimbawa, magandang customer service. W weaknesses. Ito ang mga bagay na mahina o kailangang pagbutihin. Halimbawa, maliit ang capital ng business. O opportunities. Ito ay mga pagkakataon sa labas ng business na maaaring makatulong. Halimbawa, dami-dami ang customer sa lugar. T threats. Ito ay mga panlabas sa problema o panganib. Halimbawa, may bagong competitor na nagbukas.
PESTEL. Sinusuri naman ito ang external environment, P. Political, E. Economic, S. Social, T. Technological, E. Environmental, L. Legal. Halimbawa, ang elections, government priorities, taxes, permits, at regulations ay kabilang sa political factors. Tandaan, SWOT katumbas strengths, weaknesses, opportunities, threats. PESTEL katumbas panlabas na environment ng business. Bakit ginagamit ang SWOT at PESTEL? Ginagamit ang mga ito upang mas maintindihan ng business ang kanilang sitwasyon. Tinutulungan nito ang business na malaman ano ang kanilang strengths, ano ang kanilang weaknesses, ano ang opportunities, ano ang threats, ano ang mga bagay na maaaring makaapekto sa kanilang decisions. Simpleng halimbawa, isang maliit na bakery ang gustong magbukas ng bagong branch. Bago ito magdesisyon, dapat itong tanungin, ano ang strengths namin? Ano ang weaknesses namin? May bagong opportunity ba? May competitor ba? Ano ang kalagayan ng economy? May bagong government regulation ba? Simpleng tandaan, SWOT at PESTEL katumbas tools para makatulong sa paggawa ng tamang business decision. Ano ang planning? Ang planning ay proseso ng pagtatakda ng goals at pagpapasya kung paano makakamit ang mga ito. Kasama rito ang pagtatakda ng objectives, pag-alam kung ano ang kailangang gawin, pagpili ng pinakamagandang action. Halimbawa, goal ng isang business, gusto naming makapagbenta ng 500 products ngayong buwan. Pagkatapos, kailangang mag-isip, ilang workers ang kailangan, gaano karaming products ang gagawin, magkano ang budget, anong strategy ang gagamitin. Benchmarking. Ang benchmarking ay paghahambing ng performance o practices ng business sa mga successful organizations upang malaman kung paano pa ito mapapabuti. Halimbawa, napansin ng isang restaurant na mas mabilis ang service ng isang successful restaurant. Pag-aaralan nila kung paano ito ginagawa at kung alin sa practices nito ang maaaring gamitin upang mapabuti ang kanilang sariling business. Strategic plan. Ang strategic plan ay tumutukoy sa long-term direction, major goals, overall actions. Madaling tandaan, strategic plan katumbas saan tayo pupunta at paano tayo makakarating doon. Ano ang organizational design? Ito ay paraan ng pag-aayos ng mga tao, trabaho, authority, at responsibilities sa isang organization. Replacement chart. Ang replacement chart ay ginagamit upang matukoy kung sino ang maaaring pumalit sa isang importanteng employee o position. Halimbawa, kung aalis o magre-retiro ang manager, may employee na maaaring maging kapalit niya. Functional design. Pinapangkatang employees ayon sa kanilang specialized functions. Halimbawa, marketing, finance, operations, human resources. Halimbawa, ang marketing ay nakatuon sa advertising. Ang finance ay nakatuon sa pera. Ang operations ay nakatuon sa production. Ang HR ay nakatuon sa employees. Simple design. Karaniwang ginagamit ito ng small businesses. Bakit? Kaunti ang departments. Direktang nagbibigay ng instructions ang owner. Simple ang reporting relationships. Halimbawa, sa maliit na sari-sari store, maaaring direktang pinamamahalaan ng owner ang lahat ng workers. Ano ang staffing? Ang staffing ay proseso ng pagkuha at paghahanda ng mga tamang tao para sa trabaho. Kasama rito ang recruiting, selecting, training, developing, recruiting, paghahanap ng mga taong maaaring maging employees, selecting, pagpili kung sino ang pinakaangkop sa trabaho, training, pagtuturo ng skills at procedures na kailangan sa trabaho, developing, patuloy na pagtulong sa employee upang mapabuti ang kanyang skills at performance. Halimbawa, sa restaurant, humanap ng cashier, pumili ng qualified applicant, turuan siya, tulungan siyang maging mas mahusay. Tandaan, staff ang katumbas getting and developing the right people. Ano ang compensation? Ang compensation ay mga bayad at rewards na natatanggap ng employees dahil sa kanilang trabaho. May tatlong pangunahing uri. Direct compensation. Ito ay perang direktang natatanggap ng employee. Halimbawa, salary, wages, commission, bonus. Indirect compensation. Ito ay mga benefits. Halimbawa, insurance, paid leave, retirement benefits, health benefits, non-monetary rewards. Mga reward na hindi direktang pera. Halimbawa, pagkilala sa magandang performance ng employee. Fair reward system. Dapat nakabase ang reward sa performance, clear standards, work targets, actual output. Hindi fair. Kung binigyan ng bonus ang employee dahil kaibigan siya ng manager, hindi ito fair. Tandaan, reward because of performance, not because of friendship. Ano ang leadership? Ang leadership ay tungkol sa paggabay, pag-impluwensya, at pag-motivate sa mga tao upang makamit ang organizational goals. Visionary leader. Ang visionary leader ay nagbibigay ng malinaw na vision o direksyon para sa future. Halimbawa, gusto nating maging pinakamapagkakatiwalaang local food business. Nagbibigay ito ng malinaw na direction sa employees.
Transformational leader. Ang transformational leader ay naghihikayat sa employees na mag-improve, mag-innovate, mag-develop, gumawa ng positive change. Engaged employee. Ang engaged employee ay involved, committed, willing tumulong, nakatuon sa organizational goals, madaling tandaan, visionary katumbas nagbibigay ng direction, transformational katumbas nagpapabago at nagpapahusay, engaged employee katumbas aktibo at committed. Ano ang communication? Ang communication ay proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng impormasyon. May 5 importanteng bahagi. 1. Sender. Ang taong nagpapadala ng message. 2. Message. Ang impormasyong ipinapadala. 3. Channel. Ang paraan ng pagpapadala. Halimbawa, face-to-face, text, phone, email. 4. Receiver. Ang taong tumatanggap ng message. 5. Feedback. Ang response ng receiver. Halimbawa, sinabi ng manager, pakihanda ang sales report. Sender, manager. Message, maghanda ng sales report. Channel, verbal communication. Receiver, employee. Feedback, opo, gagawin ko po. Tandaan, sender message channel receiver feedback. Ano ang reinforcement theory? Ang theory na ito ay nagsasabing ang behavior ng employee ay maaaring maimpluwensyahan ng consequences o resulta ng kanyang behavior. Maaaring gamitin ang rewards, consequences, positive reinforcement, appropriate responses. Halimbawa, palaging maagang pumapasok ang isang employee. Pinuri siya ng manager dahil sa kanyang magandang attendance. Maaaring maengganyo ang employee na ipagpatuloy ang magandang behavior. Simpleng paliwanag, kung ang isang behavior ay sinusundan ng magandang response, maaaring mahikayat ang employee na ipagpatuloy ito. Key idea, behavior is influenced by its consequences. Ano ang control? Ang control ay proseso ng pagsubaybay sa trabaho upang malaman kung naaayon ito sa plano. Bureaucratic control. Gumagamit ito ng rules, procedures, policies, authority, layunin, gabayan ng behavior ng employees. Concurrent control. Ginagawa ito habang ginagawa ang trabaho. Halimbawa, habang gumagawa ang employees, nakikita ng manager na may maling procedure. Agad niya itong itinatama. Keyword, during, feedback control. Ginagawa ito pagkatapos matapos ang activity. Layunin nitong suriin ang result, alamin ang problema, pagbutihin ang future performance, easy memory, feed forward katumbas before, concurrent katumbas during, feedback katumbas after. Ano ang income statement? Ang income statement ay financial statement na nagpapakita kung ang business ay kumita ng profit o nagkaroon ng loss sa isang specific period. Simpleng halimbawa, kumita ang business ng 50,000 piso, may expenses na 35,000 piso, may natitirang 15,000 piso. Ibig sabihin, may profit ang business para sa period na yon batay sa halimbawang ito. Importanteng tanong, kumita ba ang business o nalugi? Tandaan, income statement katumbas profit or loss. May iba't ibang functional area sa isang business. ICT management. Gumagamit ng technology upang mangolekta ng information, mag-process ng information, mag-store ng information, mag-share ng information, tumulong sa management decisions. Halimbawa, computer system na ginagamit sa pag-record ng sales. Operations management. Nakatuon sa production, processes, quality, productivity, efficiency. Simpleng tanong, paano natin gagawin ang produkto o serbisyo ng maayos at efficient? Finance management, nakatuon sa money, budget, expenses, financial records, financial health. Simpleng tanong, paano natin pamamahalaan ang pera ng business? Ano ang Republic Act 9178? Ang Republic Act 9178 ay kilala bilang Barangay Microbusiness Enterprises Act of 2002. Nakatuon ito sa pagsuporta sa microbusinesses. Kabilang sa focus nito ang support, incentives, simplified registration, government assistance, BMBE registration. Ano ang BMBE? Ang BMBE ay nangangahulugang Barangay Microbusiness Enterprise. Ito ay isang uri ng small business na maaaring maging qualified sa ilalim ng batas batay sa Applicable Asset Requirements, Certificate of Authority. Ang registered BMBE ay nangangailangan ng Certificate of Authority. Bakit mahalaga ang registration? Ang registration ay maaaring magbigay ng official recognition, tumulong sa legal status, magbigay ng eligibility para sa possible government support at benefits, proper records. Dapat maayos ang records upang makatulong sa transparency, accountability, compliance. Tandaan, Republic Act 9178 katumbas BMBE. Ano ang Republic Act 9501? Ang Republic Act 9501 ay nakatuon sa pagpapalakas ng support para sa micro-enterprises, small enterprises, medium enterprises. Ito ang tinatawag na MSMEs. Mga suporta, kabilang dito ang training, financing, technology, business assistance. Simpleng paliwanag, ang layunin ay makatulong sa MSMEs upang magkaroon sila ng access sa mga resources na makatutulong sa kanilang development at growth.
Huwag pagpalitin. Republic Act 9178 BMBE. Republic Act 9501 MSME Support. Ito ay mahalagang tandaan sa examination. Ano ang responsible business management? Ang isang responsible entrepreneur ay hindi lamang naghahanap ng profit. Dapat din niyang tiyaking maayos at legal ang pagpapatakbo ng business. Dapat niyang i-register ng legal ang business, panatilihing accurate ang records, sumunod sa laws at regulations, dumalo sa appropriate training, gumamit ng responsable ng financing, gamitin ng tama ang government support, mag-reinvest ng savings kung naangkop, patuloy na pagbutihin ng business, simpleng paliwanag. Ang responsible entrepreneur ay legal dagdag honest dagdag maingat dagdag accountable. Halimbawa, hindi dapat isipin ng entrepreneur, ang mahalaga ay kumikita ako. Dapat din niyang isipin, legal ba ang business ko? Maayos ba ang records ko? Sinusunod ko ba ang regulations? Ano ang business ethics? Ang business ethics ay mga moral principles at standards na gumagabay sa entrepreneur sa paggawa ng decisions at pagpapatakbo ng business. Sa simpleng salita, business ethics katumbas paggawa ng tama, patas, at responsableng desisyon sa negosyo. Accountability. Ang accountability ay pagtanggap ng responsibility sa actions, decisions, results. Halimbawa, kung nagkamali ang business owner, hindi niya dapat agad sisihin ng ibang tao. Dapat niyang tanggapin ang responsibility at ayusin ang problema. Transparency. Ang transparency ay pagbibigay ng malinaw at honest na information. Halimbawa, dapat malinaw na ipinapakita ang price, terms, fees, charges, bago magbayad ang customer. Fairness. Ang fairness ay tamang pagtrato sa stakeholders at pag-iwas sa unfair o discriminatory practices. Madaling tandaan. Accountability katumbas pananagutan. Transparency katumbas malinaw at tapat. Fairness katumbas makatarungan. May iba't ibang models at frameworks para maintindihan ang social responsibility. Carroll's Pyramid. May 4 business responsibilities. Memory aid. ELEP. Triple bottom line. Nakatuon sa 3 bagay. People dagdag planet dagdag profit. Memory aid. 3 petaseconds. Stakeholder theory. Dapat isaalang-alang ng business ang mga taong apektado ng business. May interest sa business. Memory aid. Stakeholders. ISO 26000. Nagbibigay ng guidance tungkol sa social responsibility. Memory aid. Responsible business. Shared value. Pinagsasama ang business success dagdag social benefit, memory aid, win-win. Simpleng idea. Maaaring kumita ang business habang nagbibigay din ng magandang epekto sa society. Sino ang stakeholders? Ang stakeholders ay mga tao o grupo na maaaring makaapekto sa business o maaaring maapektuhan ng business decisions. Kabilang dito ang employees, customers, suppliers, community, environment, investors. Halimbawa, kung magtatayo ng bagong factory ang isang business, kailangang isipin. Employees, magkakaroon ba ng trabaho? Customers, mas gaganda ba ang produkto? Suppliers, kakailanganin ba ng mas maraming materials? Community, ano ang epekto sa lugar? Environment, magkakaroon ba ng pollution o waste? Investors, magiging profitable ba ang project? Importanteng tanong, sino maaapektuhan ng desisyon na ito? Ang Sustainable Development Goals o SDGs ay mga global goals na tumutulong tugunan ng mahahalagang development challenges. Sa presentation, 5 SDGs ang binibigyang diin. 8 Sudanese pounds decent work and economic growth, nakatuon sa decent work, entrepreneurship, employment, productivity, economic growth, business example, magbigay ng decent at maayos na trabaho sa employees. 9 Sudanese pounds industry, innovation and infrastructure, nakatuon sa technology, innovation, infrastructure, industrial development, business example, gumamit ng bagong technology upang mapabuti ang production. 12 Sudanese pounds responsible consumption and production, nakatuon sa pagbawas ng waste, efficient use of resources, responsible production, reusing materials, business example, bawasan ng unnecessary packaging. 5 Sudanese pounds gender equality, nakatuon sa equal opportunities, fair treatment, non-discrimination regardless of gender, business example, bigyan ng pantay na opportunity ang employees. 13 Sudanese pounds climate action, nakatuon sa pagbawas ng environmental impacts, pagtugon sa climate-related challenges. Tandaan, 8 Sudanese pounds katumbas work, 9 Sudanese pounds katumbas innovation, 12 Sudanese pounds katumbas responsible production, 5 Sudanese pounds katumbas gender equality, 13 Sudanese pounds katumbas climate action. Paano makatutulong ang SDGs sa small businesses? Makakatulong ang SDGs upang maging mas responsible, sustainable, competitive. Hindi kailangang malaki agad ang pagbabago. Maaaring magsimula ang small business sa simpleng actions. Magtipid ng electricity, bawasan ng plastic, bawasan ng waste, mag-reuse ng materials, mag-training ng workers, tratuhin ng patas ang employees, gumamit ng maayos ng resources, suportahan ang community. Halimbawa, isang maliit na restaurant, bawasan ng plastic, bawasan ng waste, makatipid sa resources, makatulong sa environment. Importanteng lesson, small actions can create meaningful improvements when done consistently. Bakit mahirap minsan ipatupad ang SDGs?
Ang sustainable practices ay maaaring mangailangan ng karagdagang gastos, sustainable materials, worker training, green technology, new equipment, pagbabago sa business processes. Halimbawa, ang biodegradable packaging ay maaaring mas mahal kaysa ordinary plastic. Kaya maaaring sabihin ng isang small business owner, gusto kong gumamit ng environmentally friendly packaging pero mas mataas ang initial cost. Importanteng idea, hindi ibig sabihin na mas mahal sa simula ay hindi na ito magandang gawin. Maaaring magkaroon ito ng long-term benefits. Madaling tandaan, sustainable practices may cost more at first but they may provide benefits in the long term. Triple bottom line. Ang isang responsible business ay hindi dapat nakatuon lamang sa profit. Dapat balansehin ang isa, people. Dapat isipin ang fair wages, employee welfare, customer safety, community welfare. Tanong, mabuti ba ang epekto nito sa mga tao? Dalawa. Planet, dapat isipin ang waste reduction, energy conservation, responsible resource use, environmental protection. Tanong, nakakatulong ba ito sa pangangalaga ng environment? Tatlo, profit, kailangan ding magkaroon ng financial sustainability, reasonable earnings, business growth. Tanong, kaya bang magpatuloy at lumago ang business? Pinakamahalagang tandaan, people dagdag planet dagdag profit katumbas triple bottom line. Hindi sapat na kumikita lamang ang business. Dapat din itong maging responsable sa people at planet. Paano magsisimula ang isang small business? Hindi kailangang gumawa agad ng malaking pagbabago. Maaaring magsimula sa simpleng actions. Step 1, save electricity. Patayin ang ilaw at equipment kapag hindi ginagamit. Step 2, reduce plastic. Bawasan ang paggamit ng unnecessary plastic. Step 3, reduce waste. Iwasan ang pagtatapon ng materials sa maaari pang gamitin. Step 4, reuse materials. Gamitin muli ang mga materials kung maaari. Step 5, train workers. Turuan ng employees tungkol sa responsible business practices. Step 6, treat employees fairly. Iwasan ng discrimination at hindi patas na treatment. Step 7, use resources wisely. Huwag magsayang ng tubig, electricity, materials, at iba pang resources. Step 8, improve gradually. Hindi kailangang perfect agad. Magsimula sa maliit at unti-unting pagbutihin. Step 9, maintain reasonable profit. Kailangan pa rin maging financially sustainable ang business. Step 10, consider community and environment. Sa bawat decision, isipin, ano ang magiging epekto nito sa community at environment? Final message. Ang responsible business ay hindi nangangahulugang profit lamang. Ito ay business na kumikita dagdag responsable dagdag makatarungan dagdag sustainable. Congratulations, learners! At natapos na natin ang ating lesson tungkol sa management, business ethics, social responsibility, stakeholders, at Sustainable Development Goals or SDGs. Tandaan natin, ang isang successful business ay hindi lamang tungkol sa pagkita ng pera. Ang isang mabuting business ay marunong magplano, mag-organize, mag-lead, at mag-control. Ito rin ay dapat maging accountable, transparent, at fair sa mga taong naaapektuhan nito. At higit sa lahat, dapat nating tandaan ang triple bottom line. People alagaan at tratuhin ng patas ang mga tao. Planet pangalagaan ng ating environment. Profit panatilihing financially sustainable ang business. Kahit maliit na business, maaari pa rin gumawa ng malaking pagbabago sa pamamagitan ng pagbabawas ng waste, pagtitipid ng resources, patas sa pagtrato sa employees, at pagsuporta sa community. Kaya tandaan, maging mahusay sa negosyo, maging responsable sa kapwa, at maging tagapangalaga ng ating kinabukasan. Kung nakatulong sa iyo ang lesson na ito, i-like ang video, i-share sa iyong classmates. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Teacher Lumaban YouTube channel. Click the notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong educational videos. Ako si Teacher Lumaban, at tandaan, matuto, mag-isip, kumilos, lumaban para sa magandang kinabukasan. See you on our next lesson. Teacher Lumaban, learning today, leading tomorrow. Bye, learners. Keep learning and keep moving forward. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13.